pupuli. So, yan po yung lagi nating pinapaalala sa mundong kawang ito, yung anak ng Diyos na wala na, hindi na tayo titingin sa mali ng iba, hindi tingin natin lagi ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Kung magsikap ka, sariling kaligtasan mo. Kung pinabayaan mo ang kaligtasan mo. Walang hadlang po para hindi tayo maglingkod kahit may mga problema. So, nandito na ba? 18 na yun? So, ilang araw na lang po ay just keep praying na sa araw nito o sa araw nito mamaya at saka sa Monday kung ihahatid na yung in-order nila bubong sa mga tirahan natin, maaaring may bubong hanggang sa Wednesday. At 3 kwarto na lang po yung hindi nabubuhay. So, at saka mga 3 gutong na process ay yung dila na lang yung hindi nabubuhusan. So, sa Monday, Tuesday at saka Wednesday ay hatid yung gamit, yung in-order nilang hero at saka farings ay pagdating natin ay yung bubong at saka mayroong flooring yung ating titirahan. So, meron naman doon pa mga yung people natin na iba at dahil pa yung kasama namin po ulit. Pero kung mayroon kayong time sa Monday na gusto nyo tumulong doon para mas madaling malawas kasi marami po talaga yung listen sa history. Tingnan natin, nandiyan sa computer ko yung mga picture niya. Yung picture ng pansay sa harap. Say na po. Yan yung pinakamalaki. Big grapes together and make themselves happy. And ye hear the voice of the Lord God walking in the garden in the fall of the day. Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked. I hid myself. Verse 11, and he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree thereof? I commanded thee that thou shouldest not eat. Pagkain ng Diyos, pagkabasa ng kanyang salita. Sa Tagalog po, datapot sa bunga ng punong kamo, ay 7 po, para hindi na tayo naman. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan
sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya ay sinabi, "Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtakot." Sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyo ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inusos ko sa iyong huwag mong hanin?" Palain ng Diyos. Muli ang mga salita ng kapaulan ng bawat isa. Para tayo mo sa question, no? So, nais kong mangusap sa inyo tungkol sa salitang wicked o bad. At alam natin na ang panahon ng Laodicea ay hubad sa harapan ng Diyos. Salamat na lamang po at dumating yung message at tayo'y dinamitan ng Panginoon at binigyan tayo ng kasuotang hindi tayo magagabay. Sabi ng propeta, kapag ikaw ay kung ikaw ay anak ng Diyos, alam mo, nagawa mo kung salan hindi. Dahil si Adan mismo, noong salansangin nila yung salita ng Diyos, sila mismo ang nakakita sa kanilang sarili na sila yung mga ubat. So, I believe, ang mga anak ng Diyos, alam niya yung katayuan. Hindi niya sasabihin, hindi ko alam to Kasi, sabi nga na once na nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka makapag-sisinungaling. Wala kang sasabihin kung ano yung katotohanan. Hindi mo pwedeng itago. Kaya si Adan mismo ay talagang sinabi niya, nagtago, narinig ko ang hilig ko, pero ako nagtago, ibad. Alam niyo na mayroon siyang nagawa. At yung kanyang nagawa, alam niya labak. At dahil sa labak, natakot siya sa Diyos. At yung takot niya, ay ginamit niya na mag-conflict sa ating Panginoon. Pero hindi walang makapagtatakot. God knows everything. Sa ating mga hakbang sa araw-araw, yung plano ng isip mo, yung lakad mo, alam ng Panginoon. At kapag ikaw ay alam ng Diyos, alam mo yung lakad mo na ngayon. At minsan magtatakot sa Panginoon. Nahihiya tayo. Kaya meron tayong tinatawag na sting sa ating pagkatao na nakaka-detect ng bagay na mali at tama. Meron tayong panggawa.
So sabi ng prophet dito sa message na fellowship with God through reconciliation, ito yung message ng prophet sa Easter Days, Miami, 1956. Nang si Adan at si Eva ay na-realize, sabihin, na-alala na nila, realize, na sila ay nagkasala. Maaaring they had sinned and could not stand upon their self-religion. Anong ginawa ni Adan? Diba nung sila ay makipangubad? Gumawa sila ng sarili nila reliyon. Ano yung reliyon ginawa nila? Mga dahon ng igos. Para kanilang pinahi para itakip sa kanilang pangalaman. Pero hindi ito tinanggap ng Diyos. Kaya yung sa sarili natin mga papamaraan, kahit maganda yun, kapag hindi ka hindi ayaw ng salita, hindi ka makakakuha ng pabor sa Panginoon. Walang pabor, kahit na naghirap ka dyan, pero hindi yung perfect will ng Panginoon, hindi po makakuha ng pabor. Kaya sabi dito ng prophet, they and could not stand upon their self-made religion. Hindi pwedeng ipanindigan yung kanilang sariling ginawang religion. Dahil sa kanilang paggawa ng kasalanan, sila po ay nagdamit ng mga dahon ng igos. Sabi dito, na sinasabi na hindi pwedeng tanggapin ng Diyos, hindi pwedeng kasihan ng Diyos ang sarili natin mga pamamaraan. Kaya nga, pasalamat tayo na mayroong free mensahe na ipinakita sa atin kung ano yung dapat natin magawa para maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon Jesus. Sabi ni Branham, that's the way man is today. Yan din daw ngayon ang ginagawa ng tao. Kapag siya ay nagkasala, ang gagawin niya, mag-join siya sa simbahan. At gagawa siya ng maganda sa pag-join niya sa simbahan. Do something para pagtakpan niya ang kanyang sarili ginawa mo sa iyo. They will try to cover themselves. Get out in the little bitty group. Malabas siya sa isang maliit na grupo or try to belong to a better society. O kaya sisikapin niyang mapasama sa mas sikat o kilalang samahan. Sabi ng prophet, all these things are man-made. Ang lahat ng ito ay gawa ng tao. All those things are man-made and cannot stand. At hindi ito gagana. Ibig sabihin, hindi ito magiging pakinabang sa tao. They never work. Hindi ito magandang kahilang. You just might as well forget it. Dapat kalimutan mo yung ganong karaan na ginagawa sa ating prophet. Sapagkat hindi ito kikilalanin ng Diyos. God would not recognize it.
Hindi ito kikila. Kahit anong gawa natin maganda, hanggat hindi ayon ng salita, hindi ito i-recognize ng Panginoon. Kaya nga, dumating ang mensahero, dinala tayo pabalik sa salita. Back to the Word of God. Kasi hindi tinatanggap ng Diyos at hindi kinakasihan ang ating sariling pamamalakad. Kaya nga sabi ni Prophet, kapag ikaw ay isang Kristiano, mayroon kang kinikilalang functions mo. Mayroon kang kinikilalang pastor mo. Hindi kung saan-saan ka nagpupunta. Dapat mayroon kang kinikilalang functions at doon mo pinapakain ang salita mo. At ang may mga bagay na hindi mo alam, kailangan itanong mo sa pastor mo. Hindi mo kanina palakpakan. Kasi, sabi ng prophet ng dalawang tao, palakpakan niya. Amen? Pero hindi natin pinabaliwala yung ibang mga pastor ng magawa. We consider it as a minister to God. Pero, in order to follow the order, you have a good pastor and ang sabi ni Prophet Branham, lagi ka magtatanong, hindi mo alam ang mga gawa ko na. You ask your pastor before. Pag nagawa ng isang decision na hindi kailangan, kaya ilagay yung pastor yan para kaya ang sabi dito ng propeta ng Diyos, mga kapatid, kalimutan mo yon, sapagkat hindi ito i-recognize ng Panginoon. Ano mang ginagawa? God would not recognize it. And as Adam and Eve come down to the end of the road, at nang dumating si Adan at Eva sa dulan ng kanilang paglalakbay sa kamatayan, sabi dito ng prophet, when they had to face God, at nung panahon na sila'y haharap sa Diyos, sabi dito ng ating prophet, and realize we were defeated. Na-recognize nila na sila ay hubad. Kaya, mga anak ng Diyos, dapat alam natin yung ating ugnayan sa Diyos. Hubad o nakadali? Diba? Kaya nga, kapag hubad, nagtatago. Pag anak ka ng Diyos. Pero pag hindi ka anak ng Diyos, kahit nakahubad ka, nag-discipline ka. Diba? Nakikid ka na, nakadisplay kasi wala kang relasyon sa Diyos. But once na ang anak ng Diyos ay nakagawa ng mali, nagtatago. Nahihiya magsimba, nahihiya tumulong, nahihiya gumawa, sapagkat nasumpungan niya ang kanyang sarili ay hubad sa harapan ng Diyos. At napakahirap kapag ikaw ay anak ng Diyos, nakapamimimi na humarap ka sa Panginoon. Kahit sa umaga ito, ito yung time ng ating pagsamba sa Diyos, di ba? Kailangan ikaw at ako ay nakadamit ng salita ng Diyos. We are covered by the Word of God. From the top to the bottom, sa ating pagkatao, we are covered by the blood or by the Word of God para ikaw ay masumpungan, hindi naked in the sight. Sigurado ba tayo? Nalit tayo? Na tayo ay tataas ang ating loob na hindi ako hubad sa iyong harapan, Panginoon. Or else, sa loob ng isang araw mula Lunes hanggang sa Sabado, ginagawa mo yung lakad mo, wala kang pakialam, pero ngayon sasamba ka, sa palagay mo kaya tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba? No? But if you realize that you are follow the Word,
You realize that you're obedience by the word. I believe. Hindi tayo nakakahiya sa harap ng katamit tayo. Sapagkat yun ang gusto ng ating Panginoon. So, ang sabi ng propeta ng Diyos dito, when they had to face God and realize they were naked, nung sila yung harap sa Diyos, doon nilang nakilala, sila yung mga wala. Pero ang Panginoon, gusto pa rin niya kausapin sila, di ba? Amen. So, kahit na marami tayong nagawang paglaba, ang ating Panginoon, tinatawagan pa rin tayo. Saan ka? Ba't wala ka sa position mo? Amen? Amen. Sabi nga ng ibang mga aral ng mga Trinitarian, ibig sabihin niya ng Panginoon, nasaan si Adan? Yung Diyos siya? Hindi naman ibig sabihin na hindi. Alam ibig sabihin ng tanong ng Panginoon, Adan, nasaan ba? Bakit wala ka sa katayuan ng tama? Diba? Pero hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos si Adan kung nasaan. Bakit wala ka sa katayuan mong banal? Diba? Dapat nakikita mong sarili mo nakadamit. Pero kahit sasabihin mo, nakahubad ka, kaya nagtatakot ka, yun wala ka sa katayuan na. Amen? So kailangan ng tao dapat alam niya kung siya ay laging nasa harap ng Diyos, we must realize, amen, na tayo hindi kahiya-hiya. Amen. Hindi nakakahiya sa Diyos na taas ang kamay na nakahubad. Amen. Kasi magpupuri ka pero nakikita ka pa dahil meron kang kasalanan na nakatago. So yan ang sinasabi dito, sabi ng prophet. So, when every man, bawat tao, sabi ni prophet, bawat babae, bawat lalaki, o bawat babae, woman, boy or girl, who trust in anything less than the shed blood of Jesus Christ at the hour of your death, sa oras na mamamatay ka na, you realize that you are a sinner. Pero napakahirap. Kapag ikaw ay Kristiyano at nagtitiwala ka lagi sa iyong kakayanan, sa araw ng pagkatapos ng iyong buhay, doon mo ma-recognize makasalanan pa kayo. Amen. Diba? Yan ang nakakahiya eh. Diba? Yan ang nakakahiya. Because if we are a sinner, we are naked. And we are judged by the word. Hindi ko ba kayo? Amen. Dapat. Sabi din, ulitin ko mga kapatid, so will every man, woman, boy or girl, who trust, tanda natin, kung lagi ang nagtiwala sa kakayanan mo, who trust in anything less than the shed blood of Jesus Christ, at the hour of your death, you realize that you are a sinner. Kaya ang tao dapat nagtitiwala sa nabuhos na dugo ni Kristo. At doon ka kumikilos, doon ka gumagawa, sapagkat yun ang perfect will ng Panginoon. Hindi yung sarili mo na kayanan, hindi yung sarili nating kaalaman, kundi yung perfect will of God. Yan ang kailangan natin magawa. Hello, church? Hindi yung magsisimba ka lang. Sisimba naman ako, pero sarili mo ang magsisimba. Something wrong. That is the message. Mga kapatid, dying in the presence of God, mamamatay ka sa presensya ng Diyos, ang sabi ni prophet, right? Very true, but I don't believe we got too much time live here on earth to do what we have to do.
Hindi na maraming bagay ang pagugugol mo para gumawa ka ng gusto mong magawa. The Christian Church, how it fails. Ang mga Kristyanong simbahan, ito ay nagkaroon sila ng pagkabigo. And it's time to take off the gloves and preach the gospel in the old-fashioned way. Old-fashioned way, I believe, in the old-fashioned way. So, kailangan manatili tayo sa isang makalumang pamamaraan. Marinig natin ang preaching ng word in old-fashioned way. Kaya bakit puti ang tinawag dito ng mga Presbyterian at mga matataas na pinag-aralan para magpaso? Kasi ginagamit nila yung salitang eloquent o magagandang pangungusap para paniwalain ang tao. But yung tunay na mga ngaral ay kung ano ang old-fashioned way. Ayan ang susunod. Manatili tayo sa old-fashioned way ng mga ngaral. Pagsunod sa salita. Tama ba? Dahil si Kristo ay nasa atin. In Ephesians chapter 3, verse 17, sabi ng Bible, basahin natin. That Christ may dwell in your heart by faith. Christ dwell in your heart by faith. Alayan dyan. That ye being rooted and grounded in love. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mga buga ay magtumibay sa pag-ibig. So, ang pag-ibig po ng Panginoon ang tinatawag dito na magtumibay po tayo. Kaya nga, ang prayer ni Berbanham dito sa message nito na Henry 8, prayer niya dito, kung babasahin natin, no? Sabi niya, Our Father, we thank thee that thou hast said, sinabi mo, this is my beloved Son, in whom I'm well blessed or pleased to dwell in. Magpapasalamat tayo na gustong manirahan ang Diyos sa atin. Amen? Anong pakalukanan yun? So, that is God's purpose sa kanyang prayer dito. Dahil ang sabi niya, nang tumahan sa atin ang Panginoon, lahat ng mga batas ay lumipas na sa iyo. Mga lumang mga kautusan, mga laws, sabi dito. The laws is past. Ang mga batas ay lumipas. Hindi na natin sinusundan yung lumang mga palatuntunan na hindi na para sa iyo. Ang ating ngayon sinusundan yung mga palatuntunan na para sa atin. All of the self-will, at hindi na rin natin gustong sundin yung sarili nating kalooban. Sa message na ito, ang sabi dito ng prophet, the law is past. All of the self-wills, alam niyo kung yung self-will? Yung sariling kalooban natin. Yan ang Hebreo 4:12, sabi,
kailangan tagusin ng salita ng Diyos yung dividing asunder, that is our self-will. Kasi kapag oras na hindi natagos yan ang salita ng Diyos, yung presensya, yung kilos, yung anointing, nandito lang sa laman mo. Pero hindi ito matagos doon sa soul. Kaya hindi nakapagbabago ng espiritu ang buhay ng tao. Kaya kailangan, sabi ni Prophet, tagusin ng pursing asunder, to purge the asunder, para makapasok ang espiritu sa ating soul. Amen? Dahil yung ating sariling kalooban ang laging natutupad. Yung self-will natin, kapag hindi tinagos ng Word of God, sarili natin kalooban lagi na susunod. Takot tayo. Takot ang tao maglingkod sa Diyos. Kapag hindi pa tinatagos ang kanyang sariling kaluluwa ng Word of God. Natakot magutom, natakot mawala ng pera, natakot lahat. Takot lahat. Pero kung mayroon na pumasok na, natusok na, dinampasan na yung sarili mong kalooban, wala ka ng takot. Ang gusto mo laging, Lord, maganap ang kalooban mo. Nasabi dito ng prophet, mga kapatid, then sabi niya rito, yung self-sacrifices, ang iba pa, ang so forth, has been away. Dapat ito'y mawala lahat. But Jesus remained forever. Kung sinusunod mo ang Panginoon, sinusunod natin, kalooban ng Panginoon, siya mananatili magpakailanman. Hindi siya mawawala. Pero yung ating mga sariling kalooban, mawawala yan. Eh, hindi daw tayo dapat doon manatili na sinusunod ang sarili nating kalooban. Then sabi dito ng propeta ng Diyos, but Jesus remained forever. Hebreo 13:8, si Kristo ngayon, noon, ngayon at magpakailanman. Then, sa gabi ito, there may be men and women, maaaring mayroong mga lalaki at mga babae, here, who have never made a stand for the Lord Jesus. Maaaring sa gabi ito, sabi ni Barbanam, mayroon pang mga lalaki, mayroon pang mga babae, na wala pa siyang paninindigan sa Panginoon Jesus. Ista na ibig sabihin paninindigan. Hello, church. Nandiyan pa ba kayo? Alam na ba natin itong ating sinusundan mensahe? Sana, sabi ni Branham, kung mayroon man dito mga babae at lalaki na wala pa silang paninindigan sa gabi ito, stand for the Lord Jesus, you speak to their heart. Mangusap ka sa kanilang puso, sabi ni Prophet. Praise the Lord. Sana ay katulad na panahon ni Adan na ang Diyos ay nangungusap. Adan, nasaan ka? Naririnig ni Adan ang tinig ng Diyos sa kulimlim ng araw. Sabi nga ni Barbanam, pag narinig ang tinig ng Diyos, papasok ko sa pasok-pasok. Yung presensya ng tinig ng Panginoon. Iyak na mapapatiyak ka. Iyak mapapasigaw ka. Mapapa-hallelujah! Madalang lang tao marinig ang tinig ng Diyos. Pero sabi nga ng prophet dito, mga kapatid, sa binabasa natin, now, kung sino man ang lalaki at babae na hindi pa talaga tumatayo, naninindigan, ipinaglalaban ang ating Panginoon si Jesucristo. Sabi niya, ngayon ang Diyos ay mangusap ka. Mangusap ka doon sa kanilang mga puso.
habang kami nagdarasal. And I pray for everyone here. Ko'y nagdarasal sa bawat isang narito. That if they never made a stand, kung sila ay hindi pa naninindigan, at the closing of this revival this night, that they would make that one all-sufficient stand. Sufficient stand ang hinihintay ng Diyos. Convinced in their heart that Jesus is their Savior. Kailangan makonbinsi talaga ang isang tao na si Kristo ang kanyang tagapagligtas. Amen? Hinihiling ko po ito sa pangalan ng Jesus sa ating Panginoon. Napakagandang bagay. Amen. Kaya nawa ay lahat tayong mga lalaki at babae na rito ay mayroon ng tayo, may paninindigan na. Ipaglalaban ko si Yesu Kristo sapagat siya ang nagligtas sa akin. Amen. Amen. Hindi ko siya kahihiya. Amen. Kahit pagtawanan pa ako, kahit libakin pa ako, kahit ano pa ang sabihin ng maraming tao, maraming kaibigan ko, I stand behind in Jesus Christ. Tatayuan ko ang aking paninindigan sapagkat yun lang ang pag-asa natin. Sabi ng prophet, and with our heads bowed, ito yung prayer niya. Habang nakayupo ang ating mga ulo, think of it, isipin natin ito. Who will stand for you? Sino ba ang tatayo sa'yo? Hindi ka pwede tumayo sa sarili mo ang marami. Meron dapat tatayo sa'yo. Meron ka dapat paninindigan at maninindigan din sa'yo. Who will stand for you, friends? Mga kaibigan, sino ang tatayo sa'yo, mga kaibigan? If you die, kaya nakakagulat yung pagkamatay ni Brother David Monsi. Kabaka-baka, 44 lang. Kaya nga hindi natin ang hawak ang ating buhay. Kailangan, kapag tayo ay dumating sa kamatayan, sabi ni Prophet, if you die tonight, have you someone here to stand for you? Sigurado ba tayo na mayroong isang tatayo para sa'yo? Yan ang kasigurado yan. Sinasabi ng prophet. Amen. Hindi lang yung alam kong mensahe. Narinig ko pero hindi ka tumatayo. Walang tatayo rin sa'yo sa araw ng kamatayan. Kailangan tayuan mo ang mensahe nito. If you die tonight, have you someone there to stand for you? And frankly, there's no one that can stand for you but Jesus. Only Jesus can stand for us. Kaya dapat si Kristo ay makasipagsilbihan natin siya ng totoo. He is the only mediator between God and man. Will you just raise your hands to Him tonight and say, Lord Jesus, I raise my hand to you, but this I mean to say, I will stand for you. Ang ibig kong sabihin, tatayo ako sa iyo, Panginoon. Maninindigan ako para sa iyo, Panginoon. Ipaglalaban ko ikaw, Panginoon, kahit kanino. Hindi kita ipagpapalit sa kita at pera. O sa anumang popularidad sa mundo ito, sapagkat ang lahat ng ito ay temporary. There is only one can stand for you, and that is the Lord Jesus Christ.
Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. I will stand for you and in heaven, sabi ni prophet, when I die, pag ako'y namatay na, I want to stand for me. Gusto ko tayuan niya ako. Will you do that much for Him? Mayroon ka bang ginagawang higit sa Kanya ngayon? Sabi niya dito. Will you do that much for Him? Raise your hands up, sabi ng prophet, God bless you. God bless you all around. Over the bottom floor here, there are many, many hands up. So napakarami pa ng tao ang gusto nila si Kristo ang tumayo sa kanila. Sa inyo kaya? Sa atin? Sigurado na ba tayo? Nakapag natapos ang ating paglalakbay sa mundo ito? There is one that stand for you. Are we sure? Inayuan mo ba si Kristo ang mensahe nito? Hindi ba ka nabuhay sa sarili mong mga maraan? Sa mga tanong yan, tayo lang nakakasagot. Sapagkat sabi ni Prophet Branham, every one of the prophets display God's characteristics. Bawat isa sa mga propeta ay kanilang ipinakilala ang pag-uugali ng Diyos. Because it's pick up the word for that is and identify them. Sapagkat kinuha nila ang salita sa panahon nito at sila ay nakilala. God interpreted His word of that age. Siya ang interpreter sa panahon niya. True naman, now no one can find fault with that. Walang sino man makakakuha ng mali doon o makapagsasabing may mali. That's the scripture. Ang tunay na lingkod ng Diyos at ang propeta at ang ating Panginoon, walang kamalian. Walang makapagsasabing na mali ang mensahe. Well, if it has always been that way, at kung ganoon din ang pamamaraan, won't it have to be the same today? Ito daw ang nagaganap sa panahon natin ito. It is the same yesterday, today, and forever. Every 3 otso, ang sabi ng kongregasyon, mga kapatid, anong sabi? Kongregasyon si Amen. Amen? God interpreted His own word. He said, this thing will happen in a certain age. Yan po yung mga interpretation. Kapag sinabi ng Panginoon na sa propeta na mangyayari ito sa ganitong kapanahonan, that is the interpretation of the word. God interpreted His own word. He said, these things will happen in a certain age, and these things will happen. Yung mga bagay nito ay mangyayari. And He come down and does it. At buwaba siya at ginawa ito. Now, He don't need no interpreting to it. Walang sino man magpapaliwanag. Amen. God is His own interpreter. Kaya nga, yung mga in-interpret na salita ng Diyos na binigay sa propeta, hindi nila dapat natin pagulin niya. Kapagkat sila po yung kahulugan niya. Because it does itself, He does not need anyone to interpret it. Sapagkat siya yung Elohim. Ano yung salitang Elohim? Self-existence one. Wala siya pinagmulan. Self-existence. Yan ang Diyos natin.
Amen? Sinabi niya in the beginning, hindi ang Diyos nagpasimula, yung paglala. Pero ang Diyos natin ay self-existence. Hello? Natulog na yata kayo? Kayo kuya pag-araw ng Sabado. Maging lunch na itong simbahan natin. Hindi ito pahingahan, ito'y bahay ng bahay. Kaya pag Sabado, tigil-tigil na kayo sa pagkukuya. Maaga kayong matulog. Alam nyo, kagabi, mating kami dito alas 12. Alis kami sa Victoria alas 9:53. So kahit na si Barber nahihirapan sa pagmamaneho makauwi, kaya sabi ko, wala ako ng pagbili na. Magkakalit sa umaga. At dahil sa pagod nila, kung kahit pa paano tumulong, pagdating ko talagang kailangan ng mahiga. Pero, mga ilang oras lang, nagising ako alas 4. Start na ako basa ng message para sa akin. Para hindi tayo masumpungan mo ba sa harapan ng Diyos. So yan ang sinasabi dito ng Bible, ng prophet. He is Elohim, the self-existing and all-sufficient. He needs no help from anyone. Hindi kailangan ng tulong ng Diyos sa kanino man sa atin. Amen? He is God. He does not ask for help. Hindi natin kailangan tulungan siya. Siya ang kailangan natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Merong Diyos na hindi na kailangan gisingin mo. Amen. Amen. Hindi mo na kailangan kalabitin siya, Lord. Oras na, Lord. Gising na. Hindi. Siya gigising sa atin. Amen. Siya ay walang kailangan na interpretasyon sa iba. Sarili niya ay kanyang pinapaliwanag ang kanyang sarili sa isang maliwanag na salita. So, huwag mong kalilimutan mga anak ng Diyos. Sons and daughters of God ba tayo? Amen. We are sons and daughters of God. Once na nagkakaroon ka ng kasalanan, alam mo na nakagawa ka. Huwag mo nang hayaan hanapin ka nito. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Lord, gusto mo makabalumbalik sa iyo. Ayaw ko masumpungan mo akong ganitong kalagayan. Tama ba mga kapatid? So, ano ang sabi sa Bible? Sabi ng Panginoon, nasumpungan ninyo akong hubad, hindi niyo ako dinamitan. Aba, napakahirap yata yan. Sa Matthew 25, basahin nga natin sa 36 o kaya sa 36. Sa Tagalog na lang po. Sabi dito sa 35, sapagkat ako'y nagutom ito yung parabola ng Panginoon, no? Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama,
Manahin ninyo ang kahariang inahanda sa inyo. Buhat ng itatag at sanglibutan. So, mayroon pala sa mga pinagpala, nakahanda. Ihinanda ng ating Ama. Buhat sa itatag at sanglibutan. Hindi pala ngayon. Kundi bago pa ang mundo mabuo, naihanda na para sa iyo. At ikaw naman at ako ay nakita ng Diyos before the foundation of the world, right predestinated, right upon our judgment. Nakita ka niya. Nakita ka niya na uupo ka dito kahit aantok-antok ka. Hello? Alam ng Diyos na uupo ka, alam niya wala kang pera pagpunta mo. But God knows you before the foundation of the world. Amen? Alam ng Diyos na kahit may pera ka, ayaw mo magbigay. God knows you before the foundation of the world. Alam ng Diyos na wala kang planong tumulong sa mga gawain. God knows you before the foundation of the world. Alam niyo, marami sa atin ng mga ako. Kapag nakapagpagod ako sa school, tutulong ako. Pero pag nasa abroad na, nakalimutan na. Kaya madali magsalita, pero mahirap gumawa. Marami na po tayo nangyari. Alam nyo kung itong mga kapatira natin nasa abroad, kung marunong lang magmalasakit sa atin, hindi tayo makapusin sa ating mga pinansal pagdating sa halo. Tayo nga lang, nakakahayo tayo lang nag-uwi po ng pera, lalo pa kung may magpapadala. Lalong malawak ang ating missionary work, ba? Kaya nga alam ng Diyos yan. Yung pangako ng tao, pag nag-upload ako, hindi talaga tatakbo sa puso yun. Kasi nangyayari yun. Kung magkagayoy, ito napalalang, manahin niyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y natuto. Sabi ng Panginoon, nagutom ako. Hello? Nagutom ba ang Panginoon? Sabi dito eh. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. So yan sa mga taong matuwid, ha? Ibig sabihin, hindi naging maiksi ang kamay para pakainin ang gutom. Alam mo, may mga mayayaman ngayon, gusto kong pakain sa mga nagutom, sa mga mayayayman. Mas mapalad yung mga ganyan tao na marunong kumilaran sa nagugutom. Amen? Ibig sabihin sa mga dukha, tayo pa dukha. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, at ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, 36. At inyo akong pinaragtan. Panginoon nagsasalita dyan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong pinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung makagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, kailan lang natin pinalitan ng Panginoon? Nung siya nakita natin ba, di ba? Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang
isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad na pinalaktan ka. Basta tayo, natapos na tayo. Hindi nyo. Kailan daw natin siya, sabi ng matuwid, kailan ka namin nakitang hubad? Oh? Nung nagkasala si Eva, nasumpuhan siya hubad. Dito naman sa parabula ng Panginoon, siya ay naging hubad. At sabi niya sa mga matuwid, ay pinaramtan niyo ako. Sabi ng mga matuwid, kailan ka namin nakita hubad at dinamitan ka namin, Panginoon? Pansinin natin, mahalaga dito. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa ito sa isa dito sa aking mga kapatid. Kapag ikaw at ako ay may ginawa sa mga kapatid, marami tayong kapatid, hindi lang dito. Amen? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yayamang inyong ginawa ito sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Napakabuti ng Diyos. Amen. Nakita mo ba ang Diyos na hubad? Hindi ito. Sabi ng mga hindi matuwid, kailan ka namin nakitang hubad? Kailan ka namin nakitang gutom? Kailan ka namin nakitang nakabilanggo? Kailan ka namin nakitang may sakit? Kapag hindi ninyo ginawa sa mga mata, hindi ninyo ginawa sa ako. Oh! Praise God! Pagkakilala ng namin. Kaya nga itong pagkakilala natin sa kanila, mga kapatid, napakasilan ang mensahe ito. Alam niyo, ito yung mensahe, pinakamasilan sa lahat ng mensahe. Amen. Kaya kung ating mamahalin siya, maglilingkuran siya, kung maglilingkod ka sa iba, sa mga maliliit na mga kapatid, at magbibigay ka ng damit sa mga kapatid nito, sa akin mo ginawa, sa akin mo Panginoon. Pero kapag hindi natin ginawa sa mga maliliit na kapatid na ito, ay hindi natin nagawa sa ating Panginoon yan. Kaya nga yung pagtulong natin sa iba ay ginagawa natin ito. Hindi dahil sa gusto mo, kundi ito ay dahil sa salita. Para ang ating Panginoon ay malugod natin at mapaglingkuran natin siya. Di ba napakabuti ng Diyos na siya ay ating mapaglingkuran? At ang sabi niya sa 43, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Ito yung mga taong nagkukunuring matuwid. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at hindi at nasa bilangguan hindi ninyo ako dinalaw. Magkagayon sila'y na may nagsisagot na nagsipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? O nauhaw o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan na hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya na nagsasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo,
na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Kaya nga, ang tumulong mga kapatid, ang maglingkod sa iba, ginawa natin sa Panginoon yan. Okay? Kaya ang sabi ni Prophet, kung hindi ka makakatulong doon sa personal mo, gamitin mo ang financial mo. O kung wala ka financial, gamitin mo ang career mo. Ang mahalaga ay mayroon kang malasakit at tumutulong sa mga mahihirap na ito. Sapagat kapag ginawa natin ang tulong sa maliliit na ito, ginawa natin sa Diyos. Walang reason out. Okay? Napakabuti ng ating Panginoon. Sa 46, at ang mga ito'y, saan pupunta itong mga taong hindi nagmamalasakit? Believer daw, pero walang malasakit. Saan pupunta? Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Makadakila ng ating Panginoon. Kaya napakabuti ng message. Tayo maging totoong Kristiyano. Amen? Yung malasakit talaga ay kailangan ng isang Kristiyano ipadama. Napakadakila ng ating Panginoon. Sige, simba ka. Pero hindi ka lang nagpamalasakit sa iba. Paro mo ka rin sa kaparusahan. Pero yung mga may malasakit, ay patungo sa buhay. Wala. Patungo sa isang walang katapusan. Mga kapatid, nakikilala ba natin ang ating sarili? Kapag tayo nagkasala, ay hubad tayo. Sabi ng Bible, when Adam sinned against God, nakita niya ang kanyang sarili hubad. But ang Diyos ay lubos na makawain at makabag. Sa kabila na sila nagkasala, ang sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Ba't di ka pumalik sa tama mong katayuan, Adan? Bakit hindi ka magpatuloy sa masang matuwid na bagay? Sabi ni Adan, Uy, natakot Panginoon. Kaya kasi sa paggawa ng kasalanan, nagkadala ng takot. Imbis na kumarap sa Diyos, magtatago. Sana mga kapatid, walang mga anak dito na nagtatago pag nagkamali. Patuloy na iharap ang sarili. Panginoon, maawa ka sa akin. Bilang tao, marami akong mga kahinaan. Tulungan mo po ako. Kailangan ko po ako ng tulong. Di ba yun ang kailangan natin? Sa panahon natin? Mga kapatid? Ang Diyos ay patuloy na umusap para sa ating tulong. Amen. So, kahit kumukunti tayo, pero ang mahalaga, papatuloy tayo. Amen. At nakikilala natin ang ating sarili kahit na tayo ay magkakasama. Diba? Hindi tayo nagtatago. Sa ayos natin ang ating mga mali, sabi natin ang umarap sa ating Panginoon na walang kapintas. Luwis, walang tulubot. Kundi isang tao, isang iglesia, ulo ng salita ng Diyos. Amen. Ephesians chapter 5. Natapusin mo na po kasi.
chapter 5, verse 25. Ganito po ang sabi ng Bible. So verse 25, this is the last admonition of the Bible sa ating lahat, bilang church, bilang pamilya, bilang church. Amen. Amen. Ang church ay binubuo ng pamilya. Amen. Ng bawat isa sa atin. Mapalad kayo kapag kayo naging isa sa pamilya ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Mapalad ang isang babae na ibinibigay ng kanyang asawa ang lahat ng kanyang buhay. Lahat ng kanyang ginagawa para sa kanyang kapakanan. Mapalad ang isang babae. Parang walang tao. Napakapalad ng isang asawa na lahat ang lakas ng kanyang asawang lalaki ay inuukol sa kanyang pamilya. Yan po yung batas ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa mga babae naman na may mabait na asawa, huwag naman nyo abusuhin ang iyong asawa. Amen. Pagsilbi naman ninyo ng tama. Pagdating ko lang galing sa trabaho, sa hagdanan, nakalaan na dapat ang sinilas na pampalit sa sapatos. Amen. Kasi, yun na lang ang magagawa mo. Naganti sa asawang inuubos ang tukal para sa Hello? Amen. Kaya na po ang may asawang ganong kabait. Napakapalad din. Amen. Amen? Napakaswerte ng isang babae na makatagpo ng isang asawa. Inuubos ang kanyang lakas para sa kanyang asawa. Amen. Dahil ganun din ang ginawa ni Kristo. Ang kanyang buhay ay binigay para sa atin. Pamilya ng Diyos naman yan. Amen? Amen. Upang kanyang pakabanalin. Ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. The water by the word. That he might pre-sanctify and cleanse it with the washing of the water of the word. Napakaswerte ng isang iglesia na dumaan sa salita ng Diyos. Napakadakilat, napakapalad ng isang iglesia na dumaan sa salita ng Diyos na walang dumis at walang reklamo. Hallelujah. Katulad ng isang lalaking nagsisilbi sa kanyang asawa. Amen. Kaya ang isang iglesyang lilinis at dumaan sa tubig na may salita ay napakapalad niya. Sana isa ako dito. Sana isa ang pamilya ko na makasama dito. Upang ang iglesia, ang babaeng kasintahan, asawa ng Panginoon, ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati. Na walang dumis o kulbot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ang inaasahan ng Diyos na kanyang iglesia ay walang tuldok ng kasalanan. Kaya nga kapag tayo, mga kapatid, as a part of the body, kapag may nagkabali sa atin, marunong tayong lumapit sa Diyos. Dahil oras na hindi tayo lalapit, magtatago ka. At maririnig mo mula ang salita ng Diyos, anak, nasaan ka? At sasabihin mo, Ama, nandito po ako nagtatago sa pagkakayuban.
Ganun dito ang nangyayari ngayon. Sabi ni Prophet, kung paano nangyari kay Adan, nagtago, ganun din ang panahon natin. May mga tao nagtatago sa likod ng reliyon para pagtakpan ang kasalanan kung ayaw nilang talikuran. Ang kasalanan ay dapat linisin ang salita ng Diyos. At ang Iglesia ay may harap na walang dumis at kapintasan. And I believe hindi tayo nakakaalam kung anong oras o naon ang pagdating ng Panginoon. We don't know kung kailan siya. Kaya yan na natin ang ating sarili na maging nakadapat. Pagdating ng Panginoon, wala kayang pulugot ng iyong pananampalataya. Amen. Wala kayang tuldok ng kasalanan. Sana ay katagpuan tayo ng Diyos sa umaga ng ito. Kung mayroon ba, alisin ng Diyos. Releasin ng Diyos ang lahat. Maawa siya sa atin. Tayo lahat ito. Gamitin natin ang awit na natin na yung ating pagkakas. Ilagay natin si Kristo na sentro sa buhay natin. Okay. Mali ba natin siyang play sentro sa buhay? Okay. Sentro natin sa patyo na lang pagkakataon. Kahit man lang sa araw ng sanding ito, ay may sentro natin siya. Okay. Pero mas maganda kung sa lahat ng oras. Awitin natin ang center of my life. Sino bang sentro sa buhay mo? Kung asawa mo ba ang center sa buhay mo? Dapat si Kristo. Since I have many mountains, hindi natin, parang sinunod. Sabay po natin wika. Mas susundan ang gitarista natin po. Pero nakakala. Wala natin katya. Gawin natin sentro ang ating Panginoon sa buhay natin. Sekundaring lahat. Okay. Since I have a million things to do, everything is wasted upon you. But Lord, it's not my desire to see you that way. So I rearrange priorities, seeking for your kindness, giving you the first place, knowing it's your strength that can replace. You are the center of my life. You're the reason why I can live more abundantly. Let there be nothing placed before you, so I can see you and blame you. I want to do everything to Christ, the center of my life. Wherever I begin my daily prayer, you have never failed to make me there. Through the other things of life just seems to walk out right. My eyes are speak of you and you alone. Your bless come and roll upon this throne, so that in this life of mine
You are the center of my life. Kailangan maisip ang talaga natin. Before na siya dumating, si Kristo dapat ang center sa buhay natin. Wala nang iba. Ang lahat ay sekundary. Ang pag-aasawa ay sekundary. Ang pagtatrabaho ay sekundary. Ang lahat ay una si Kristo. Maging sentro sa ating buhay. Hindi lamang sa bibig, hindi maging sa aksyon. Maging sa buhay natin. Sapagkat siya ay hari na darating para siya. Siya yung tagapagligtas ng kaluluwa. Ibigay mo sa kanya ang nararapat. Habang tayo muli ay aamit sa Panginoon sa amin. Nagyayahan natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay dito. Focus natin sa Panginoon. Yung mind natin. Yung mindset natin, ibigay natin sa sentro sa ating Panginoon. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit. Hindi natin ito, mga anak ng Diyos, mula sa kaibuturan ng puso. Huwag sa labi lang, mula sa puso. Come, with thy strength and thy power, Lord, and thy own nation. Ulitin na natin, mula sa puso natin awitin. Holy Spirit, I need you. Talagang kailangan ka namin, Panginoon. May sentro sa buhay namin ito. Holy Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power, Lord, come in thy own nation. Come, Holy Spirit, come into restore my heart. Mangyari na ba ito, Panginoon? Come to me, Holy Spirit. We invite you, Lord, to be the center of my life. You are the joy of my heart. You are my life in my heart. You are the center of my life. Yes, Lord. Once again. Come, Holy Spirit. Can you invite Him into your personal life? Kaya mo ba siya kanyayahan sa iyong personal na buhay? Do you feel the presence of the Holy Spirit? When you invite Him, siyang kadulaan mo, siyang kagalakan ng puso mo. If you are the center of my life, for the last time, once again, ang Holy Spirit.
tapusin mo ang iyong espiritu. O Diyos, nasa'yo, yes, ang kalakasan ko, laisan mo ang puso. Inaawit pa natin ang laisan mo. Ayos yun sa buhay mo na pinapasok mo siya bilang araw. Hindi ka naman nabubuhay sa sarili mong pamamaraan. Dapat siya ang masisunod. Si Kristo, not your will, not your self-will, but the will of God. Ang nasusunod sa'yo. Para makamsan mo yung buhay na mula sa atin. Minsan ba lamisan mo? Hindi ba natin nawitan siya na, Lord, I pray you heart, lamisan mo aking puso. Sana tumaloy sa bawat isa ang presensya ng Panginoon Jesus. Para paglabas natin, ay meron tayong bakit ng siya ang sentro sa buhay mo. Siya ang kagalakan. Sabi ni Brother Abraham, ayon sa kanyang quotation, are you stand behind Jesus? Nanindigan ka ba kasama ni Kristo sa harap mo? Nanindigan ka ba na sa araw na dumating ang pagkamatay mo, meron ba ang tatayo sa'yo? If you stand in Jesus Christ, pagka namatay tayo, mayroong tatayo sa'yo si Kristo. Amen. Kapatid na babae at lalaki. Are you stand behind God? Nanindigan ka ba? Pinakilala mo ba si Jesus? Siyang nakapagpigtas? Pinakilala mo ba na si Kristo ang provided sa lahat ng pangangailangan? In the end of the road, sabi ni Brother Branham, He's come for you. Mayroong tatayo sa'yo. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa iyong sariling pamamaraan, sa araw ng kamatayan, walang tatayo sa'yo. Mananatili kang makasalanan. Sabi ng prophet ng ating Panginoon, if you are still walking in your self-will, self-sacrifices, in the end of your road, you are still a sinner. Sana masumpungan tayo ng Panginoon na wala ng kasalanan. Tulungan mo ang iglesia ito. Isa man sa amin ay walang mawala.